May mga binibili ang marami na akala nila gantimpala ngunit unti-unti pala silang hinihila pababa. Hindi ito tungkol sa luho kundi sa mga desisyong inuulit araw-araw nang hindi napapansin. Kapag mali ang direksyon ng paggastos, kahit malaki ang kita ay nananatiling pagod ang buhay. Ang tahimik na problema ng karamihan ay hindi kakulangan ng pera, kundi kakulangan ng pagpipigil. May mga bagay na mukhang maliit sa simula, ngunit nagiging tanikala habang tumatagal. Dito nagsisimula ang tunay na paghihirap na hindi agad nakikita ng mata. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Hindi sapat ang pakikinig lamang kung walang kasamang pagkilos. Ang pagbabago ay nagsisimula sa kamalayan at nagpapatuloy sa disiplina. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapahirap sa tao kundi ang kanyang pagtingin sa mga ito. Kapag maling halaga ang ibinibigay sa pera at ari-arian, nagiging amo ang mga ito sa halip na kasangkapan. Ang Stoic ay namumuhay ng simple upang manatiling malaya ang isipan. Sa video na ito, haharapin natin ang 7 binibili ng Pinoy na tahimik na nagpapabigat sa buhay. Hindi ito para manisi, kundi para magmulat at magpalaya. Kung handa kang hamunin ng nakasanayan at piliin ang mas matibay na landas, manatili ka hanggang dulo. Number 1. Walang kontrol na pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Maraming tao ang bumibili, hindi dahil tunay na kailangan kundi dahil may puwang sa loob na gustong pansamantalang punan. Ang paggastos ay nagiging tahimik na paraan ng pagtakas mula sa pagod, kawalan ng direksyon at pang-araw-araw na bigat ng buhay. Sa bawat swipe at bayad ay may kasamang sandaling ginhawa na mabilis ding nawawala kapag tapos na ang transaksyon. Pagkatapos ng panandali ang saya, ay unti-unting bumabalik ang bigat ng realidad at responsibilidad. Dito nagsisimula ang hindi napapansing pagkalugi na dahan-dahang sumisira sa katatagan ng buhay. Sa kulturang puno ng tukso at impluensya, ay madaling mawala ang malinaw na hangganan ng sapat at sobra. Ang maliit na halagang paulit-ulit na ginagastos ay nagiging malaking sugat sa bulsa paglipas ng panahon. Walang agarang sakit o babala, kaya hindi agad nararamdaman ang tunay na pinsala. Unti-unti nitong binabawasan ang kakayahang pumili ng mas makabuluhan at pangmatagalang layunin. Sa huli ay nauubos ang lakas at oras sa mga bagay na walang naiaambag sa tunay na pag-unlad. Ayon sa pananaw ng Stoic, ang pagpipigil ay mas mahalagang yaman kaysa anumang panlabas na aliw. Ang taong may kontrol sa pagnanasa ay hindi madaling nadadala ng uso, presyon o opinyon ng iba. Ang disiplina ay hindi parusa sa sarili, kundi proteksyon laban sa pagsisisi sa hinaharap. Kapag malinaw ang layunin sa buhay, nagiging simple at tahimik ang mga desisyon sa paggastos. Ang tunay na katahimikan ng isip ay bunga ng tamang pamamahala, hindi ng dami ng ari-arian. Kapag naging ugali ang walang kontrol na pagbili, unti-unting nawawala ang direksyon ng pera at layunin. Ang salapi ay nagiging alipin ng emosyon sa halip na maging kasangkapan ng malinaw na plano. Bawat maling bili ay tahimik na bawas sa kalayaang matagal ng pinapangarap. Hindi agad napapansin na ang tunay na kaaway ay hindi kakulangan ng kita, kundi labis na pagnanasa. Sa ganitong landas, lalong bumibigat ang pasanin ng araw-araw na pamumuhay. Ang pagpili ng sapat ay isang tahimik, ngunit makapangyarihang anyo ng karunungan. Hindi lahat ng nakakaakit sa mata at damdamin ay may tunay na halaga sa buhay. Sa bawat pagtanggi sa hindi kailangan, ay may naiiwang lakas para sa mas mahalaga. Ang lakas na iyon ang nagiging pundasyon ng mas matatag at disiplinadong kinabukasan. Doon nagsisimula ang buhay na hindi alipin ng paggastos, kundi may kontrol at direksyon. Number 2. Paulit-ulit na pagkain sa labas at labis na food delivery. Sa paglipas ng panahon, maraming Pilipino ang nasasanay sa kaginhawaan ng pagkain na handa na agad. Ang bawat order ay nagmumukhang maliit at walang bigat kapag minsanan lamang. Kapag naging araw-araw na gawi, ay dahan-dahan nitong inuubos ang kita. Ang pera ay napupunta sa sandaling sarap na walang naiiwang halaga. Sa ganitong takbo, tahimik na humihina ang pundasyon ng ipon at seguridad. Sa likod ng madalas na pagkain sa labas, ay may kakulangan sa disiplina. Kapag laging pinipili ang pinakamadaling opsyon, ay humihina ang kakayahang magpigil.
Ang kusina ay napapalitan ng screen at ilang pindot lamang. Kasabay nito ay nawawala ang kontrol sa gastos at nutrisyon. Ang katawan at bulsa ay sabay na nagdurusa sa mahabang panahon. Para sa Stoic, ang kasimplihan ay hindi pagtitipid lamang kundi pagpapalakas ng loob. Ang taong handang magtiis sa kaunting abala ay mas nagiging matatag sa buhay. Ang paghahanda ng sariling pagkain ay pagsasanay sa disiplina at pasensya. Mula sa simpleng gawing ito ay nadadala ang kontrol sa ibang desisyon. Ang araw-araw na gawi ang tahimik na humuhubog sa kinabukasan. Kapag naging normal ang labis na food delivery, ay mahirap nang bumalik sa dati. Ang gastos ay tuloy-tuloy, kahit walang malinaw na benepisyong pangmatagalan. Ang pera na sana ay ilalaan sa ipon ay nauuwi sa panandali ang busog. Hindi agad napapansin na ang maliliit na bayarin ang bumubuo ng malaking problema. Sa huli ay nagugulat kung bakit laging kapos kahit walang maluho. Sa pagpili ng simpleng pagkain ay may kalakip na kalayaan. Hindi lahat ng masarap ay kailangang bilhin sa labas ng tahanan. Ang lutong bahay ay nagdudulot ng pagtitipid at mas maayos na pamumuhay. Ang ganitong gawi ay mabagal, ngunit matibay na pundasyon ng katatagan. Doon nagsisimula ang buhay na may kontrol at malinaw na direksyon. Number 3. Pagbili ng bagong gadget kahit gumagana pa ang luma. Sa panahon ng mabilis na uso, maraming tao ang nahuhumaling sa pinakabagong teknolohiya. Ang bagong labas ay agad nagiging simbolo ng tagumpay at pag-angat. Kahit maayos pa ang lumang gamit, ay nawawala ang gana dahil may mas bago. Ang desisyong ito ay hindi galing sa pangangailangan, kundi sa paghahambing. Dito nagsisimula ang walang katapusang paghabol sa bago. Dahil sa impluensya ng paligid, nagiging normal ang madalas na pagpapalit ng gadget. Ang dating sapat ay biglang nagmumukhang kulang at lipas. Ang bawat upgrade ay may kapalit na halaga na hindi agad nararamdaman. Unti-unti nitong binabawasan ang kakayahang maglaan para sa mas mahalagang layunin. Ang salapi ay nauubos sa anyo ng kompetisyon na walang panalo. Para sa Stoic, ang halaga ng bagay ay nasa gamit, hindi sa imahe. Ang taong marunong makontento ay hindi alipin ng opinyon ng iba. Ang paggamit hanggang sa huli ay tanda ng disiplina at paggalang sa pinaghirapan. Ang pagpipigil sa pag-upgrade ay pagsasanay sa panloob na lakas. Ang katahimikan ng isip ay mas mahalaga kaysa papuri ng tao. Kapag nasanay ang isipan sa bago, ay mahirap nang bumalik sa sapat. Ang kasiyahan ay nagiging panandalian at laging naghahanap ng kapalit. Ang pera na sana ay para sa seguridad ay napupunta sa mabilis na pagkaluma. Hindi napapansin na ang tunay na pagkalugi ay nasa pag-uugali. Sa ganitong siklo, lalong lumalayo ang tunay na kalayaan. Sa pagpili na gamitin ang gumagana pa, ay may kasamang karunungan. Hindi lahat ng bago ay kailangan upang maging buo ang buhay. Ang simpleng desisyong ito ay nagbubunga ng mas matibay na pundasyon. Ang pagtanggi sa uso ay pagpili sa katahimikan at direksyon. Doon nahuhubog ang taong hindi madaling nadadala ng panlabas na ingay. Number 4. Pagbabayad sa mga subscription na bihira o halos hindi na nagagamit. Sa pagdami ng digital na serbisyo, maraming tao ang pumapayag sa buwan ng bayarin nang hindi napapansin. Ang halaga ay tila maliit at kayang isingit sa budget sa simula. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng singil, ay nagiging mabigat na pasanin buwan-buwan. Ang pera ay umaalis ng tahimik kahit walang kapalit na tunay na pakinabang. Dito nagsisimula ang pagtagas ng kita na mahirap bantayan. Sa likod ng mga subscription ay madalas may katamaran sa pagrepaso at pagpapasya. Ang hindi pagkansela ay nagiging ugali sa halip na malinaw na desisyon. Ang bawat automatikong singil ay paalala ng kawalan ng kontrol. Unti-unti nitong binabawasan ang kakayahang pamahalaan ang sariling pera. Ang maliit na kapabayaan ay nagiging paulit-ulit na pagkawala. Ayon sa Stoic, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng serbisyo, kundi sa kalinawan ng pangangailangan. Ang taong may disiplina ay marunong magtanggal ng labis sa kanyang buhay. Ang simpleng pamumuhay ay nangangailangan ng tapang na magbitaw. Ang pagtigil sa hindi ginagamit ay anyo ng paggalang sa sariling pagsisikap. Ang katahimikan ng isip ay sumasabay sa kalinisan ng gastos. Kapag hinayaang magpatuloy ang mga hindi ginagamit na bayarin, nawawala ang direksyon ng pera. Ang salapi ay nauubos sa mga bagay na hindi na nagbibigay ng halaga.
Ang ipon ay naantala dahil sa mga gastusing hindi napapansin. Hindi agad nakikita na ang problema ay hindi kita kundi kalabisan. Sa ganitong paraan patuloy na nahihirapan ang sarili nang hindi sinasadya. Ang pagpili na suriin at bawasan ang subscription ay hakbang patungo sa kalayaan. Hindi lahat ng inaalok ay kailangang panatilihin. Sa bawat pagkansela ay may naibabalik na kontrol at lakas. Ang kontrol na ito ang nagiging pundasyon ng mas maayos na pamumuhay. Doon nagsisimula ang disiplina na tumatagal higit pa sa panandali ang aliw. Number 5. Pagbili ng damit para sa imahe imbes na tunay na pangangailangan. Sa pagtingin ng marami, ang pananamit ay nagiging tahimik na sukatan ng halaga ng sarili sa mata ng iba. Ang pagbili ng damit ay hindi na ginagawa para sa gamit kundi para sa pagpapakita ng estado at identidad. Kapag hinahabol ang imahe, unti-unting nawawala ang malinaw na hangganan ng sapat at sobra. Ang aparador ay patuloy na napupuno habang ang bulsa ay dahan-dahang nauubos. Dito nagsisimula ang tahimik na pagkalugi na madalas tinatawag na porma at pagpapakitang tao. Sa impluensya ng uso at opinyon ng paligid, nagiging normal ang madalas at walang planong pagbili. Ang damit na minsang sinuot ay mabilis nang nawawalan ng halaga at saysay. Ang bawat bagong piraso ay may kasamang gastos na hindi na kailanman mababawi. Unti-unti nitong binabawasan ang kakayahang mag-ipon at maghanda para sa hinaharap. Ang salapi ay nauuwi sa panlabas na anyo na madaling maglaho sa paglipas ng panahon. Para sa Stoic, ang tunay na dangal ng tao ay hindi nasusukat sa suot kundi sa ugali at prinsipyo. Ang taong may malinaw na pagkilala sa sarili ay hindi madaling madala ng papuri o puna ng iba. Ang pagpili ng simple at sapat na pananamit ay tanda ng matibay na panloob na lakas. Ang disiplina sa pananamit ay isang tahimik na pagsasanay sa pagpipigil at pag-unawa sa sarili. Ang katahimikan ng isip ay hindi nangangailangan ng mamahaling tatak o palamuti. Kapag nasanay ang isipan sa pagbili para sa imahe, ay nawawala ang tunay na direksyon ng pera. Ang salapi ay nagiging kasangkapan sa pagtatago ng inseguridad at pagdududa sa sarili. Ang bawat gastos ay nagiging panandali ang lunas sa kakulangan ng kumpiyansa. Hindi agad napapansin na ang ugat ng problema ay hindi kakulangan ng damit, kundi kakulangan ng panloob na katiyakan. Sa ganitong siklo lalong lumalalim ang kawalan ng kasiyahan at kapanatagan. Ang pagpili ng kaunting ngunit kapaki-pakinabang na damit ay isang malinaw na anyo ng karunungan. Hindi lahat ng uso at trend ay kailangang sundan upang maging buo ang pagkatao. Sa bawat pagtanggi sa sobrang bili ay may naiiwang kalayaan at respeto sa sarili. Ang kalayaang iyon ang nagiging pundasyon ng mas matatag at disiplinadong buhay. Doon unti-unting nabubuo ang pagkataong hindi hinuhubog ng tingin ng iba, kundi ng sariling prinsipyo. Number 6. Pagkuha ng utang para sa luho at hindi kinakailangang karangyaan. Sa maraming pagkakataon ng utang ay kinukuha hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil sa pagnanais na makasabay. Ang hiniram na pera ay nagmumukhang solusyon sa kakulangan ng pasensya at paghihintay. Kapag ginamit ang utang para sa luho, ay hinahabol ang saya ng ngayon kapalit ng bigat ng bukas. Ang obligasyon ay nagsisimula agad kahit tapos na ang panandaliang aliw. Dito nabubuo ang siklong mahirap takasan. Sa impluensya ng promosyon at madaling pag-approve, nagiging magaan ang loob sa paghiram. Ang interes at bayarin ay hindi agad nararamdaman sa unang buwan. Unti-unti nitong kinakain ang kita na sana ay para sa mas mahalagang layunin. Ang salapi ay napupunta sa pagbabayad ng nakaraan imbes na paghahanda sa hinaharap. Ang pakiramdam ng kalayaan ay napapalitan ng pag-aalala. Para sa Stoic, ang kalayaan ay nakaugat sa kakayahang mamuhay ayon sa kaya. Ang taong marunong maghintay ay hindi nagiging bihag ng agarang kasiyahan. Ang pagtanggi sa utang para sa luho ay tanda ng matibay na pagkatao. Ang disiplina sa pananalapi ay nagsisimula sa pagtanggap ng limitasyon. Ang katahimikan ng isip ay hindi kaakibat ng hulugang karangyaan. Kapag naging normal ang pag-utang para sa luho, nawawala ang malinaw na direksyon. Ang bawat buwan ay nagiging laban sa due date at bayarin. Ang stress ay nagiging bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Hindi agad napapansin na ang ugat ng problema ay ang pagnanais na magmukhang sapat. Sa ganitong kalagayan, lalong humihigpit ang tanikala ng obligasyon. Ang pagpili na iwasan ang utang para sa hindi kailangan
ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Hindi lahat ng kayang hulugan ay dapat pag-arian. Sa bawat desisyong maghintay ay may naiiwang dignidad at lakas ng loob. Ang lakas na iyon ang nagiging pundasyon ng mas matatag na kinabukasan. Doon nagsisimula ang buhay na hindi hinahabol ng bayarin kundi pinamumunuan ng disiplina. Number 7. Pagsusugal sa anyo ng laro apps at mabilisang kita. Sa paghahangad ng mabilis na pera, maraming tao ang nahuhumaling sa pangakong madaling panalo. Ang mga laro at apps ay ipinapakita bilang aliwan ngunit may nakatagong kapalit. Ang maliit na taya sa simula ay nagiging mas malaki habang tumataas ang emosyon. Ang pag-asa ay pinapalitan ng pagnanais na mabawi ang natalo. Dito nagsisimula ang unti-unting pagkalubog. Sa paulit-ulit na paglalaro ang oras at pera ay parehong nauubos. Ang pagkatalo ay binibigyang katuwiran bilang malapit na panalo. Ang isip ay nadadala ng ilusyon ng kontrol at swerte. Unti-unti nitong sinisira ang kakayahang mag-isip ng malinaw. Ang katahimikan ay napapalitan ng pagkabalisa at paghahabol. Para sa Stoic, ang kapalaran ay hindi nilalabanan sa sugal kundi hinaharap sa disiplina. Ang taong umaasa sa swerte ay isinusuko ang kontrol sa sariling buhay. Ang tunay na yaman ay bunga ng tiyaga at tamang desisyon. Ang pag-iwas sa pagsusugal ay pagpili sa katinuan. Ang isip na payapa ay hindi nakasalalay sa tsamba. Kapag nasanay sa mabilisang kita, nawawala ang respeto sa mabagal na pag-unlad. Ang trabaho at pagtitiyaga ay nagmumukhang mabigat at walang saysay. Ang pera ay nagiging laruan sa halip na bunga ng pagsisikap. Hindi napapansin na ang unti-unting talo ay mas mabigat kaysa isang malaking pagkakamali. Sa ganitong landas, lumalalim ang kahinaan sa sarili. Ang pagpili na iwasan ng ganitong gawi ay hakbang patungo sa tunay na lakas. Hindi lahat ng nagbibigay ng kiliti ay nagdadala ng kabutihan. Sa bawat pagtanggi sa sugal ay may naiiwang linaw ng isip. Ang linaw na iyon ang pundasyon ng matatag na pagpapasya. Doon nagsisimula ang buhay na hindi umaasa sa swerte kundi sa disiplina at tiyaga. Sa dulo ng lahat, ang tunay na laban ay hindi kailanman laban sa pera, kundi laban sa sariling pagnanasa at kahinaan. Ang bawat bagay na pinipiling bilhin ay malinaw na salamin ng pagpapahalaga, disiplina at antas ng kamalayan. Kapag malinaw ang loob at matatag ang layunin, nagiging tahimik ngunit matibay ang takbo ng buhay. Hindi ang dami ng ari-arian ang nagbibigay ng kapayapaan, kundi ang kakayahang mamuhay ng naayon sa kaya at prinsipyo. Ang Stoic ay hindi tumatakbo sa aliw o panandali ang ginhawa, kundi nananatili sa panloob na paninindigan. Sa pagpipigil at pagtitimpi, unti-unting nabubuo ang kalayaang hindi kayang bilhin ng salapi. Ang mga aral na ito ay hindi inilalahad upang manisi, kundi upang magmulat at magbigay linaw. Ang pagbabago ay hindi dumarating sa isang iglap, kundi nagsisimula sa isang matapat na desisyon. Kapag pinili ang disiplina araw-araw, unti-unting humihina ang kapangyarihan ng maling gawi. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalaman ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito ay naipapasa at naibabahagi sa kapwa. Sa sama-samang pag-unawa at pagkilos, mas nagiging matibay ang landas tungo sa mas maayos at makabuluhang pamumuhay.